Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa! Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, ibinibentang bigas sa ilalim ng Rice for All program. Ibababa pa sa 38 pesos ang kada kilo ayon sa Agriculture Department. Buwan ng tulong pinansyal ng DSWD sa mga buntis at may mga anak na hanggang 2 taong gulang. Sisimulan na ngayong Enero, 4.4 milyon na benepisyaryo ng 4Ps. Target matulungan ngayong 2025. Gobyerno ng Japan, palalakasin pa ang kooperasyon at maritime support sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Issue ng mga local government executives sa National Tax Allotment. Tinutugunan ng Finance Department. DOF, tiniyak na handa silang tumulong para mapataas ang fiscal capacities ng mga LGU. At mga proyektong sinimulan ng Department of Public Works and Highways noong 2024, 70% nang tapos. Una sa ating mga balita, palalakasin pa ng Japan government ang kanilang kooperasyon at maritime support sa Pilipinas. Sa gitna yan ng tensyon sa West Philippine Sea, nangako rin ng dalawang bansa ng maigting na pagtutulungan sa pagtugon sa mga hamon sa Indo-Pacific region. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Pinagtibay pa ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon ng dalawang bansa sa seguridad, malaya at naayon sa patakaran ng Indo-Pasipiko. Napalakas ang ugnayan ng dalawang bansa matapos ang pagbisita ni Japan Foreign Minister Iwaya Takeshi kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang kahapon. Ipinahayag ng Japan ang patuloy na suporta sa Pilipinas upang maitaas ang antas ng kapabilidad sa pagtitiyak ng seguridad at kaligtasan sa dagat na sakop ng Pilipinas. Sa harap ito ng nakababahala at paulit-ulit na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea na nagdudulot ng tensyon sa rehiyon. I am gravely concerned that actions heightening tension in the South China Sea are repeated. Issue over South China Sea is a legitimate concern. We will continue to provide assistance to the Philippines in regards to the official security assistance for maritime security, as well as official development assistance for the maritime safety capabilities improvement. Our strengthened strategic partnership with Japan plays a very important role in our efforts to enhance our national security, but also regional peace and stability. And that's why it's in this context that we have made a number of important strides, such as concluding the RAA. Tinutukoy ni Manalo ang Reciprocal Access Agreement, kasunduang naisakatuparan sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nagpapalakas ng kooperasyon sa depensa at seguridad ng Japan at Pilipinas. Bago ang pakikipagpulong kay Iwaya, nagsagawa ng trilateral leaders phone call si Pangulong Marcos kana Japan Prime Minister Ishiba Shigeru at outgoing US President Joe Biden. Tiwala si Pangulong Marcos na lalo pang uusbong ang partnership ng Pilipinas at Japan at sinigurong itataguyod ang relasyon ng dalawang bansa di lamang sa usapin ng seguridad kundi pagpapalago rin ng ekonomiya at pagkamit ng kaunlaran. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.
Maglalagay na rin ng 29 pesos na bigas sa mga public-private markets sa Metro Manila. Kabilang yan sa mga napag-usapan sa pulong ng Metro Manila Councils kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan ngayong araw. Si Quenzel Bocobo ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Quenzel? Princess, kabilang ang 29 pesos kadiwa rice program ng Department of Agriculture para sa vulnerableng sektor ang unang tatalakayin ngayong araw sa pagpupulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasama rin sa matatalakay ang pilot testing ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa national IDs ng mga Pilipinong PWD. Pangatlo ay ang planong educational tour sa Los Angeles, California na ipepresenta naman ni Attorney Victor Trinidad. At panghuli ang optional 7 a.m. to 4 p.m. work schedule para sa pagpapagaan ng trapiko sa Metro Manila. Kukumpirmahin natin ito ngayong araw din kung i-apply ito sa buong working employees o sa mga local government units lamang. Princess, kanina lamang nga din napapyawan na ni DA Secretary Chu Laurel Jr. na lalagyan na ng kadiwa ng Pangulo o KNP booths ang 150 plus na public and private markets sa Metro Manila. Kasalukuyan ng 20 mga palengke lamang kasi ang merong KNP sa atin. Isa rin sa suwestyon kanina ng Mayor ng San Juan na magkaroon din ng mobile kadiwa na mag-iikot-ikot sa mga lungsod para mas maabot ang mga nasa tagong lugar. Siniguro naman ng DA ang kalidad ng bigas na kanilang ibebenta ay hindi galing sa nakumpiskang smuggled rice o mga bigas na masisira na. Magsisimula naman ang pagbebenta ng NFA rice sa mga LGUs sa Pebrero sa halagang 36 pesos. At suggested retail price naman ito sa publiko ay 38 pesos. Yan muna ang latest mula dito sa MMDA. Princess? Maraming salamat, Quenzel Bocobo ng IBC 13. Walang humpay ang pamahalaan sa pagtitiyak na may sapat na palay o bigas sa bansa ngayong 2025. Sa programang Mike Abi Live, sinabi ni National Food Authority Administrator Larry Lacson na katuwang nila ang Department of Agriculture sa pagsuporta sa mga magsasaka para tiyakin ang supply ng bigas tulad na lang ng pagbibigay ng binhi, pataba, mga makinang pansaka at irigasyon sa mga magsasaka. Nariyan din ang pautang ng Development Bank of the Philippines sa mga magsasaka na halos walang tubo at may pinansyal na tulong pa habang naghihintay ng anihan ng palay. Samantala, sa ngayon, sinabi na Administrator Lacson na may 300,000 bags ng NFA rice ang pwedeng agad na ipamahagi sa buong bansa. Magdaragdagan pa ito sa pagkatapos ng Enero o sa unang bahagi ng Pebrero. Akin pong inilalahad ang estado ni NFA ngayon at kung ano po yung tingin natin maganda sa hinaharap, hindi lamang po para kay NFA, pati na rin po sa buong bansa. Yan po sanang maibalik yung mandato na makapag-release sa market kahit limitado ay isang napakalaking bagay para makatulong po sa ating mga kababayan dahil mas mura ang bigas at pangalawa po para makatulong sa NFA. Dahil kami po ay kailangan mag-generate din ng aming income para mapagpatuloy po lahat ng activities namin. Binigyang diin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapatayo pa ng mas marami at malalaking dam sa bansa. Sa meeting naman niya kasama ang National Irrigation Administration o NIA, tiniyak ng Chief Executive na suportado ng pamahalaan ang pagpopondo sa irrigation programs. Naglaan din ang ahensya ng 20.84 billion pesos para sa pump irrigation sub-program at 7.88 billion pesos para sa Stage 2 ng Ilocos Norte, Ilocos Sub-Abra Irrigation Project. Naglaan din ang ahensya ng 2.49 billion pesos para sa Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac, habang halos 100 million pesos ang para sa Special Irrigation Sub-Program. Department of Agriculture at Department of Trade and Industry nag-ikot sa mga pamilihan para matiyak na sumusunod ang mga tindero sa itinakdang presyo ng bigas. May balitang pambansa si Crizel Insigne ng IBC 13. Crizel? Crizel?
Babalikan po natin ang ulat ni Crizel Insigne. Samantala, 1,000 Days Program ang isa sa mga nakikitang solusyon ng DSWD para matuldukan ang malnutrisyon at pagkabansot sa bansa. Ayon sa DSWD, gagawin nila ang lahat para matulungan ang mga mahihirap nating kababayan. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Tulong sa araw-araw na gastusin at serbisyong pangkalusugan. Yan ang pakay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa inilunsad nilang First 1,000 Days o F1KD Conditional Cash Grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ibig sabihin makatatanggap ng karagdagang 350 pesos na ayuda ang mga benepisyaryo ng 4Ps na buntis o may anak na edad hanggang 2 taon. Ito po kasi ibinibigay natin, actually ito ay magiging mekanismo para matulungan yung ating mga beneficiaries na i-access yung mga health services while also promoting health-seeking behavior amongst them. Paliwanag ni Asik Dumlao, may mga kondisyon sa programa na kailangang sundin ng mga benepisyaryo. Gaya ng pag-avail ng prenatal services sa DOH-accredited health services, panganganak sa mga pampublikong ospital o pasilidad, at pagdalo sa mga counseling session. Ang ganitong programa ang isa sa mga nakikitang solusyon ng pamahalaan para matuldukan ang malnutrisyon at stunting o pagkabansot dahil magkakaroon ng access ang 4Ps beneficiaries sa health services. Samantala, pinagmalaki rin ng DSWD na patuloy ang kanilang pag-abot program para sa mga street dweller. Sa katunayan, araw-araw ang pag-iikot ng pag-abot team para sila ay kausapin at ipaliwanag ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan na maaari nilang makuha. Marami na rin po tayong natulungan, nakauwi sa kanila pong mga probinsya. Marami na rin pong mga na-integrate sa kanilang mga pamilya. And may mga kababayan din po, lalo na mga bata na na-abandon na nandun na rin po sa ating mga residential care centers and tinututukan din po yung kanilang edukasyon at kalusugan. At para hindi na bumalik sa dati ang mga nasagip nilang street dweller, patuloy na nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi mababawasan ang serbisyo at benepisyo ng PhilHealth. Ayon sa Pangulo, sa katunayan, mas madadagdagan at dadami pa ang serbisyo nito ngayong 2025, kaya't walang dapat ipag-alala ang mga benepisyaryo. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Department of Agriculture sa itinakdang presyo ng bigas. May balitang pambansa si Crizel Insigne ng IBC 13. Crizel? Prince DTI sa pamilihan sa Pasig. Masayang ibinahagi ng kalihim na wala na raw siyang masyadong nakikitang imported rice na 60 pesos. Paliwanag niya, ang mga imported na bigas na nagkakahalaga ng 58 pesos pataas ay matatawag na niyang profiteering. Bagamat nagsimula ng magbenta ang DA ng sulit rice na nagkakahalaga ng 36 pesos, bukas din ay ibababa nila sa 38 pesos ang presyo ng bigas sa ilalim naman ng Rice for All program.
Sa gitna rin ng pag-iikot nila, sinabi ni Secretary Cristina Aldeguer Roque na nakita niyang pasok sa presyo ng DTI ang halaga ng mga bilihin sa FCM Pasig. Ang pag-iikot din daw na ginawa nila ay para masiguro na ang bawat pamilihan ay sumusunod sa itinakdang presyo. Kaugnay niyan, magiging regular activity na raw ng DA at DTI ang joint price monitoring sa iba't ibang pamilihan. Mula sa IBC 13, Crizel Insigne ng Balitang Pambansa. Maraming salamat, Crizel Insigne. Samantala, niresolba naman ni Finance Secretary Ralph Flecto ang mga concerns sa computation ng National Tax Allotment Shares ng mga lokal na pamahalaan. Sa isinagawang pagpupulong kasama ang mga local chief executives, tiniyak ng kalihim na ang NTA computation ay alinsunod sa prinsipyo ng 2019 Mandanas-Garcia Supreme Court ruling at iba pang batas na may kinalaman sa pinag-uusapan. Dahil dito ay nagpasalamat naman ang mga LGUs dahil sa katapatan at pakikinig ng kagawaran sa pagtugon sa kanilang mga concern. Humingi naman ng paumanhin ang ilang nakilahok dahil sa kanilang komento nitong nakaraan hinggil sa pag-shortchange sa mga LGU ng kanilang NTAs. Samantala, tiniyak rin ni Recto na siya'y one call away lamang at handa parati ang DOF sa pagtugon sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan, partikular na sa pagpapalakas ng fiscal capabilities at resource utilization ng mga ito para sa mas mabilis na pagpapaabot ng serbisyo sa mga Pilipino. Aabot na sa halos 70% ang completion to near completion rate ng Department of Public Works and Highways DPWH sa mga proyektong sinimulan noong 2024. Si Maine Odong ng PIA Calabarzon sa Balitang Pambansa. Inihayag ng Department of Public Works and Highways na operational o nasa near completion na ang ilang flagship infrastructure projects ng ahensya sa Calabarzon na layong pag-aani ng sitwasyon sa traffic at mapadali ang akses ng mga mamamayan, mamumuhunan at mga turista. Kabilang narito ang Balagtas Flyover sa Batangas na magbibigay ng direktang access mula sa Star Tollway patungong Batangas Port, ang isa sa mga pinakamalaking pantalan sa bansa. And if you want to go directly to the point of Batangas Pier going straight, and if you will go right, you will be directed going to Batangas City pa San Pascual Diversion Road. Meron na po tayong madadaan ng flyover para hindi na masyadong traffic dun sa Rizong Rotonda. Bukas na po ito. Malapit na ring buksan sa mga motorista ang bahagi ng Alaminos-San Pablo Bypass Road sa Laguna, mga access roads sa Cavite at Batangas, at ang pagpapatuloy ng konstruksyon ng Canda-Hondagua-Roma Point Road na magdurugtong sa Alabat Island at Calawag, Quezon para sa mas mabilis na pag-transport ng mga kalakal at ani. May po ay mananatiling tapat sa aming tungkulin na magbigay po ng dekalidad na serbisyo sa bawat Pilipino. Ito po ay sa pamamagitan ng pagsasaayos ng ating mga sirang kalsada, pagsasakatuparan ng mga infrastruktura na naponduhan para aming kumpletuhin. Sa tala ng DPWH Calabarzon, 553 mula sa 2,556 na proyekto ay nakumpleto na. Tiniyak ng kagawaran na patuloy ang kanilang pagtupad sa gampaning mapagaan ang paglalakbay at pamumuhay sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon. Mula sa Philippine Information Agency, Calabarzon, Maine Odong, Balitang Pambansa. Halos 2,000 job fair ang naisagawa ng DOLE sa iba't ibang dako ng Pilipinas noong nakaraang taon, kung saan nasa 400,000 aplikante ang nakilahok at higit 60,000 ang na-hire on the spot. Binigyang prioridad din ang pagbibigay ng tulong sa mga lubhang naapektuhan ng pagsasara ng mga pogo sa bansa sa ilalim ng kanilang project dapat. Taitingin din ang public-private partnership, gayon din ang retooling, upskilling at retraining sa lahat ng manggagawang Pilipino. Makatulong na sa pamamagitan din ng mahigpit at ikay matibay na ugnayan sa pribadong sektor na makalikha ng mas maraming dekalidad at permanenteng trabaho. Pinababalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 400 million pesos na branding budget ng Department of Tourism. Paliwanag ng Pangulo, gagamitin yan para mapanatili ang momentum ng pagpapalakas ng international image ng bansa. Nagpasalamat naman dyan ang DOT. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa.
Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ibalik ang 400 million pesos na branding budget ng Tourism Department. Yan ang direktiba ng Pangulo sa pulong sa Malacanang kasama ang DOT at economic managers ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang pondo sa pagpapalakas ng imahe ng bansa sa international stage, lalo na ngayong gumawa ng kasaysayan ng mga Filipino artists at athletes dahil na rin sa kanilang husay. Makatutulong din ang budget para ipagmalaki ang galing ng mga Pinoy health workers noong pandemic. Ikinatuwa ng Department of Tourism ang pagre-restore ng Pangulo sa pondo ng branding budget. Kung walang sapat na pondo sa campaign projects, posibleng magresulta sa mas maliit na engagements, mas kaunting trade and consumer activation opportunities at kawalan ng global media placements. Target na kunin ang naturang pondo sa contingency fund ng Office of the President. Ibinida naman ng DOT sa Pangulo na umabot sa 760 billion ang naitalang international visitor visit sa bansa sa buong taon ng 2024. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matibay na suporta sa konstruksyon ng Virology at Vaccine Institute of the Philippines o VIP building. Sa kanyang meeting kasama ang DOST, sinabi ng Pangulo na maagang paghahanda ito sa posibleng pagtama ng panibagong global pandemic. Una nang sinabi ng DOST na wala sa 2025 National Expenditure Program ng DPWH ang pondo para sa VIP. Pero pag-itiyak ng punong ehekutibo, hahanap ng paraan ng pamahalaan para mapondohan ang proyekto. Tinatayang nasa 600 million pesos ang kailangan para umarangkada ang planong VIP. Kabilang narito ang pagdevelop ng mga bakuna para sa tao, hayop at halaman. Formal nang inilunsad ng PHIVOLCS DOST ang sourcebook na naglalaman ng mga kwento ng mga taong nakaligtas sa sakuna. Si Rocky Bautista ng PIA Ilocos Region sa Balitang Pambansa. Opisyal nang nilunsad ng DOST PHIVOLCS ang Ilocos Sourcebook ng DANAS Project noong Enero 14 sa San Fernando City, La Union. Layunin ng proyekto na gawing abot kamay at nauunawaan ng mga komunidad ang impormasyon ukol sa disaster preparedness sa pamamagitan ng pagsasalin nito sa wikang Iloco, wika sa Rehiyon 1. Ang sourcebook po ay magiging reference nyo sa pagtuturo or pagpapalaganap ng information about earthquake, tsunami, and volcano preparedness. So, ang sourcebook ay naglalaman ng mga kwento mula sa mga nakaligtas sa mga sakuna, gaya ng lindol, tsunami at pagsabog ng bulkan. Now, by using local languages, we call them vernacular, right? And incorporating community narratives, we make disaster preparedness not only more accessible, but also more relevant and relatable to our diverse Filipino communities. Sa tulong ng DOST PHIVOLCS, Don Mariano Marcos Memorial State University o DIMSU at ng University of the Philippines Visayas, nabuo ang proyekto sa ilalim ng Grants in Aid program ng DOST. Ang Ilocano Sourcebook ay magsisilbing pangunahing gabay para sa mga DRRM officers, tagapagturo at lokal na opisyal sa pagpapalaganap ng kaalaman sa kalamidad. Sa pamamagitan ng DANAS Project, isinusulong ang isang inklusibong diskarte sa disaster resilience na nakabatay sa agham at karanasan ng komunidad. Mula sa PIA Ilocos Region, Rocky Bautista para sa Balitang Pambansa. Isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan ng Department of Tourism at ng PLUC Philippines na layong gawing moderno ang turismo ng bansa. Ang kasunduan ay nilagdaan sa Pasay City kahapon. Binigyang diin ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang kahalagahan ng kooperasyon ng PLUC Philippines upang makita ng buong mundo ang mga magagandang lugar sa Pilipinas. Sa ngayon, nakatuon muna ang programa sa mga magagandang lugar sa Ilocos Region, Bicol, Calabarzon, Palawan at Western Visayas. Samantala, excited din ang PLUC Philippines sa pakikipag-alyansa nila sa DOT. Tiniyak ni Eric Fa, President at co-founder ng PLUC Cabs, na ipakikita nila sa buong mundo ang mga magagandang tanawin sa Pilipinas. Kasado na ang Philippine-China Bilateral Consultation Mechanism Meeting sa China ngayong araw, January 16.
Tumayong pinuno ng delegasyon si DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro. Sinasabing meeting, posibleng hilingin ng Pilipinas sa China na paalisin na ang kanilang malaking barko sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, duda naman si DFA Secretary Enrique Manalo kung makakuha ang China ng permit para magsagawa ng marine scientific research sa karagatan ng Pilipinas. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones sa natagpuang submersible drone sa Masbate, sinabi ni Manalo na sasailalim muna sa masusing pag-aaral ng Technical Working Group ang mga MSR na ihilingin ng mga dayuhang scientist. Itinanggi ng Malacanang ang pakikialam umano sa pagkatanggal kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala siyang opinyon hinggil rito at iginiit na ang nangyari ay desisyon ng Kongreso. May separation of powers aniya sa pagitan ng ehekutibo at lehislatibong sangay ng gobyerno. Sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara noong Lunes, inaprubahan ang mosyon ni Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na ideklarang bakante ang posisyon ni Ko. Sa isang hiwalay naman na pahayag, kalusugan ang idinahilan ni Ko sa kanyang pagbibitiw bilang chair ng House Appropriations Committee. Wala kaming kwan dyan kasi executive kami. Umakyat na sa 93 na mga barilang nakumpiska at halos 100 naman ang naaresto ng PNP hinggil sa ipinatutupad na nationwide COMELEC gun ban sa bansa. Mula sa nasabing bilang, 33 sa mga ito ay nahuli sa checkpoint, 10 ang naaresto sa bypass operation, 39 sa police response at 3 ang nahuli sa pagsisilbi ng search warrant. Kabilang sa mga nahuli ay mga sibilyan, security guards, AFP personnel, tauhan ng Bureau of Corrections at isang appointed government official mula sa BARM. Ayon naman sa DILG, aabot sa mahigit 6,000 checkpoints ang inilatag ng PNP sa buong bansa simula nitong January 12. Sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, bahagi ito ng strategic measures sa peace and safety concerns para sa 2025 national at local elections. Abangan sa programang Bagong Pilipinas Ngayon ang panayam kay Department of Health Secretary Ted Herbosa. Tatalakayin dyan ang mga usapin tungkol sa ahensya at ilalatag din ang mga programa at plano ng kagawaran ngayong taon. Susunod na po yan kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa!